Hi mga kahilot. Ayan mga kahilot, makinig po kayong mabuti at tapusin niyo po itong video ko kasi nangyari po ito sa anak ko 3 days ago lang po. Ayan. Mga kahilot, kapag tayo po ay araw-araw na bumabiyahe, lalong-lalo na po no, sa train, ayan, siksikan ng tao. Mga kahilot, hanggat mari po ay mag-face mask muna tayo. Ano po, kalalo ngayon sa panahon ngayon, usong-uso ang ubo, sipon, lagnat. Di po ba? So, kumbaga madali tayong makapitan ng mga viruses kapag tayo ay laging nakakasalamuha sa maraming tao. Ngayon mga kahilot, yung bunso ko po, papasok siya sa opisina, and then morning po, okay po ang pakiramdam niya. As in, talagang naligo siya, syempre, ganyan. Talagang wala po siyang, masamang pakiramdam. And then, after po nung, na dumating sila doon sa office niya, sa office nila, buti ka mo, medyo maaga pa po, gantong nangyari sa kanya. Nung nasa office na po siya, nagulat na lang siya, nakaupo siya sa table niya, hindi na siya makahinga, and then yung boses po niya umurong. Umurong po yung boses niya. As in, nahihirapan na po siyang huminga. Tapos gusto niyang humingi ng saklolo, gusto niyang humingi ng tulong sa mga ka-office mates niya. Pero wala daw pong boses na lumalabas sa bibig niya. At talagang kinakapos siya ng oxygen. Alam niyo mga kahilot, palagay ko nakuha niya po yun sa dami ng tao. Kasi yung nasa train daw po siya, ubo ng ubo yung nasa likuran niya. Di ba siksikan? So, nandito daw naramdaman niya yung, yung ganyan ng pasahero. So, nung po, nagpipigil lang daw siya kasi nung ganyan na raw yung nasa likuran niya, parang pati daw siya, nangangati ang lalamunan. So, yun, binaliwala lang niya. And then, pagdating po niya sa office nila, yung ka-office mate naman din niya is, din, inaano din, hinuhutoy din ng ubo. Yung bang talagang grabe ang ubo, ganyan. So, binaliwala lang din ng anak ko. Nang hindi po tumagal, kasi mag-aayos na siya ng kanyang trabaho, nagulat na lang po yung anak ko na namanhid ang katawan niya, tapos kinapos na siya ng oxygen at walang boses na lumabas sa bibig niya. Humihingi daw siya ng saklolo, hingi siya ng tulong, pero wala pong lumalabas na boses sa bibig niya. At nagulat na nga lang daw yung mga ka-office mate ng anak ko na lumuluha siya, umiiyak siya. Yun, umiiyak siya pero walang boses. Umurong po yung boses niya. Kasi po manhid ang buo niyang katawan. Alam niyo mga kahilot, yun po yung sudden na delikado sa totoo lang po. Praise and thanks God kasi malakas ang resistensya ng anak ko at napaglabanan niya po yung ganong sitwasyon. Kaya ang ginawa ko po habang andun siya sa office niya, nung may boses na siya, talagang humagulgol na siya ng iyak, sinabi niya na kaagad na, yun nga, nahirapan siyang biglang huminga, tapos gusto niya humingi ng tulong, hindi siya makasabi ng tulong kasi nga umurong yung boses niya, yan. And then nung nakapagsalta na po siya, yun na, sinabi ko po kagad na sunduin na doon sa kanyang trabaho. Kaya mga kahilot, mag-ingat po tayo sa panahon ngayon. Kasi hindi po natin masasabi na ang virus ay hindi natin alam kung saan nagmulang hangin yan. At maganda na rin po yung mag-iingat tayo. Mag-iingat tayo sa araw-araw. Tapos yun nga mga kahilot, pagdating na anak ko, umuwi dito, ang ginawa ko kagad, nag-slice ako ng lemon, dinamayan ko yung lemon. Mga 4 o 5 piraso, in-slice ko yon. Tapos, nagpakulo na ako ng tubig. Habang nagpapakulo ang tubig, nilagay ko yung lemon at nilagyan ko ng maraming asin. Mga ganun maraming asin, yung kalahating garapon. Tapos, pagdating ng anak ko, dahil nga namumutla siya, ginawa ko, sinuob ko po talaga siya kaagad. Sinuob ko, hinilot-hilot ko yung mga muscle niya. At praise God po, nung pinagpawisan po siya sa pagkasuob, talaga naman daw guminhawa ang kanyang pakiramdam. So, yun nga, ito ay sa akin ay paalala lang po sa aking mga kababayan na araw-araw, umaga,
tanghali, gabi ay nasa biyahe. Ano po, hangga't maaari po, iwasan po muna natin yung makisalamuhan yung sobrang siksikan sa tao. Tapos po, at ugaliin po muna natin ngayon, sa panahon ngayon, dahil nga syempre taglamig, so malapit ang virus. So, ang maipapayo ko po sa inyo, tulad ng ginagawa ko dito sa amin, yung rice cooker kong malaki, hinahayaan ko lang po siyang kumukulo ng kumukulo, pero ang meron po siyang nakalagay na lemon at asin. Hinahayaan ko siyang maghapong kumukulo para po mamatay yung virus sa loob ng bahay namin. Kasi syempre po, di ba, araw-araw, oras-oras, ay iba't ibang klaseng karamdaman ang aking nahihilot. So, mga kahilot, harinawa ay may maitulong ito sa inyo at maging aware din po tayo para sa ating sarili. Lalo ngayon, usong-uso ang ubo, sipon, lagnat. Ayan. So, wala naman pong mawawala kung susubukan po natin na mag-steam sa loob ng bahay. Magpakulo tayo ng tubig. Ang ilagay lang po natin ay lemon at asin lang po. Kasi ako, yun lang po ang ginagawa ko. And then, habang kumukulo yung pag wala akong kliyente, tumatapat akong gano'n, nagpapausok ako. So, glory to God po. Yun po yung binigay sa akin na way na organic, na madaling makapagpagaling sa amin. So, yung grabing dinanas ng anak ko ng 2 days o 3 days ago, I praise God po kasi gumaling lang po siya sa way na alam ko, sa traditional na alam kong paraan na walang tinitake na gamot. So, yun po mga kahilot, harinawa, ito ay nakatulong po sa inyo.